umpisahan na po agad natin itong ating talakayan. Dito muna sa nakita nating balita kasi naputol tayo kanina mga kababayan dun sa isyo ng isang mayor mga kababayan dyan po sa may Kabuyaw na kung saan mga kababayan yung 4 billion na inutang niya ay may hocus pocus. So kung makikita nyo, ito yung ano natin ayan, yan yung source natin mga kababayan para alam niyo naman, para kahit wala tayo dito sa PC, may source pa rin tayo. Hindi pwedeng wala. Alam niyo mga kababayan, ito nakita kong balita, galing po sa Radyo Inquirer Net. Sabi po dito, 4 billion. Ayan 4 billion na utang ng Cabuyao City, may hocus pocus, ani po nitong si Openia. Sabi po dito mga kababayan, basahin natin. Ayan magaling yung kita ninyo. Sabi dito, isiniwalat ni Cabuyao City Mayor Lip Openia ang ipinapalagay niyang paglabag sa batas ang pag-utang ng pamahalaang lungsod ng 4 billion sa Development Bank of the Philippines or etong DBP noong 2003. Sabi pa dito, ayon kay Openia, nababalot sa misteryo ang napakalaking inutang ng kanilang pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Dennis Hain, kaya't binabalak niya maghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Sabi pa dito mga kababayan, hindi raw dumaan sa legal na proseso ang pag-aproba sa pag-utang dahil aniya walang nangyaring deliberasyon sa sangguniang panglungsod at ipinag-utos na lamang ito ni Hain. Alam niyo mga kababayan, gaya nga ng sabi ko kanina, napaka-unfair sa ating presidente na kung saan mga kababayan, ang ating presidente kapag ka nagkakaroon ng problema sa Pilipinas, laging siya ang nasisisi. Minsan inaakusahan pa na kurap, magnanakaw yung gobyerno, ni PBBM at kung ano-ano pa na mga masasakit na salita ang ibinabato sa ating presidente. Pero mga kababayan, sana maisip rin ng karamihan sa mga kababayan Pilipino po natin na meron tayong mga local government at yung mga local government na yun mga kababayan, may mga budget yan. Ibinibigay na yung nilang mga budget and then mga kababayan, meron nga lang kasi mga ilan-ilan na namumuno sa mga local government like mayor, congressman and then yung iba naman mga gobernador na talagang may pagkakurap. Katulad na lamang mga kababayan nitong isyo na ibinabato ngayon kay Mayor Hain mga kababayan na kung saan talagang may hocus pocus yung kanyang paglo-loan ng 4 billion pesos. Kaya nga pinaiimbestigahan. At eto mga kababayan yung masasabi natin na talagang male version nitong si Sara Duterte. Kung meron tayong Mary Grace Piatos mga kababayan sa Cabuyao, meron naman tayong Dennis Hain mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Eto daw, tinutulan niya ang pag-utang dahil wala ring isinasagawang feasibility studies at pampublikong konsultasyon. Sabi pa dito, nabatid ng Radio Inquirer na ang inutang ay gagamitin sa pagpapatayo ng bagong City Hall, super palengke, sports center, flood control projects, at pagsasaayos ng mga kalsada at tulay sa lungsod. Naaprubahan din niya ang kapasyahan bilang 07-2022 sa bahay ng isang konsihal ng lungsod na malinaw na paglabag daw po sa batas. Sabi pa dito, sinabi pa ni Openia na ipinaparating niya sa Department of Interior and Local Government, DILG, ang sa kanyang palagay na maanumalyang pag-aproba sa 4 bilyong utang. Bukod dito, ibinunyag din ng opisyal ang hindi pagdaan sa tamang proseso sa pag-aproba sa 3.2 bilyong pondo ng pamahalaang lungsod para sa susunod na taon. Sabi pa dito mga kababayan, aniya, inatasan ni Laguna Governor Ramil Hernandez si Hain na magpaliwanag ukol sa hindi pagsunod sa Local Government Code of 1991, kaugnay sa pagpasa ng pondo ng lungsod. Ito nga mga kababayan yung sinasabi ko kanina. Unfair sa ating presidente na siya ang nasisisi kapag ka nagkakaroon ng problema sa iba't ibang mga lalawigan, iba't ibang lungsod dahil meron nga po tayong mga local government. Ano na ang nangyari? Mga kababayan, dito sa Cabuyao na kung saan napakalaki ng kanilang inutang.
na kung saan mga kababayan, talagang may hocus pocus kasi kung hindi dumaan yan sa tamang proseso, dapat po talagang maimbestigahan yan. Dahil kapag yung inuutang or yung niloloan mga kababayan at di umano'y gagamitin sa mga ganito, ganyan, at hindi naman dumadaan sa tamang proseso, ibig sabihin malaki ang tsansa na makurap yan. Katulad na lamang mga kababayan nung sa confidential funds. Dahil kung titingnan po natin, di ba yung sa confidential funds mga kababayan, talagang yung pagkuha ng pera ay hindi dumaan sa tamang proseso. At yung paghawak at pamamahala ng pera ng mamamayan ay hindi po dumadaan sa tamang proseso. Kaya kung titingnan po natin mabuti mga kababayan, ganun na lamang nila kadali na kurapin yung pera at ngayon kapag ka tinatanong ay hindi po maipaliwanag. So possible na ganun din ang mangyari mga kababayan dito sa Kabuyaw. Kaya nga kung makikita ninyo napakalaki mga kababayan ng pera dito na pinag-uusapan, 4 billion. Tapos yung isa pa, yung 3.2 billion mga kababayan na talagang inaprubahan nang hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya nga dapat mga kababayan, itong mga ganitong klase ng mayor na katulad ni Mayor Hain mga kababayan, dapat po itong maimbestigahan at kung ito po ay may nalabag mga kababayan, dapat po itong makasuhan. At dapat matanggal po to sa kanyang posisyon at doon naman sa mga kababayan natin dyan sa Kabuyaw, pumili kayo ng maayos na kandidato at suriin ninyo kung ito ba ay kurap or hindi. Dahil mga kababayan, gaya nga po ng sinasabi ko palagi, yung mga ganitong klase ng kandidato na sa una lang mabait, babawiin at babawiin sa inyo yung mga inalpasan nilang pera. So maliwanag naman mga kababayan na ito pong si Mayor Hain ay pinaiimbestigahan mga kababayan dahil sa di umano'y maanumalyang pag-utang ng Kabuyaw City na kung saan may hocus pocus. So dapat maimbestigahan ito at masolusyonan kasi kawawa yung mga kababayan natin dyan po sa Kabuyaw. So ngayon, punta naman tayo mga kababayan dito pa sa isa pang balita na nakita natin na kung saan mga kababayan, mismong lantarang sinabi dito na etong si Digong, ang Lord of all drug lords mga kababayan. Siya yung pinaka-lord mga kababayan nung mga drug lord na naglipana nung panahon na siya ang presidente. So ito, pakinggan po natin. Wait lang Ito. Magaling yung naririnig nyo mga kababayan kasi mabubudol talaga kayo ng mga didishit pagka hindi nyo narinig. Ito, dating Pangulong Duterte, Lord of all drug lords. Ayon po sa Net25. Ito, pakinggan natin. Kung ang isa pang nakakagulantang nung nagsalita Net25 to kasama ninyo si Representative Romeo Acop, ay yung lumaki na yung lumawak na kasi kung yung extrajudicial killings na tinitingnan natin noon ay yung mga drug suspects na nagtutulak na mga sachet small time ng mga shabu noon, eto na lumawak na kasi yung base na rin sa testimonya ni self-confessed hitman at dating miyembro ng DDS na Davao Death Squad na si Arturo Los Cañas, eto na lumawak na kasi meron ng salaysay tungkol sa pagpapapatay sa mga drug chemist at sa mga trabahador dun sa isang laboratory, shabu, laboratory ng shabu, para lamang ano yung sabi ni kabayan ko, kapatid ko? Marami silang troll farm, keyboard warrior. Huwag kayong mag-alala. Pag naipasa na yung 11178, yung House Bill anti-troll farm, mawawala na yung mga yan. Kaya nga galit na galit yung mga DD-shit At kahit sino banat bay nang gagalaite. Kasi nga, sila yung pinagmumulan at sila yung may pinakamaraming troll farm sa panahon na ito ngayon. Na ginagastosan nila ng milyon-milyon. Di umano mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ba't ayaw na? Mawala yung kompetisyon ng mga Duterte and then implicating para imbes na locally produced, sabihin mo na yung ating mga drugs imported. Yan na nga, kung maalala mo, Papi, nagdatingan ng mga magnetic lifter. Na bilyong halaga, 6 billion ba? 6.4 billion yung sa Valenzuela. And then implicating, ito si Guban at si Taguba. Si Guban, former customs intel officer, si Taguba, ex-customs broker, implicating the son. Si Pulo. Si Representative Paulo
Paulo Pulong Duterte, pati yung son-in-law ni si former Man President, Scarpio. Attorney Man Scarpio, lumawak na po yung yung sa inyo dyan sa Komite ng Extrajudicial Killings po, mga itinumba to kill the competition. Lumawak po yung angulo, may bagong angulo para sa pandinig po namin, Kong Benny. Alam nyo, si Congressman Rodney Acop, general yan dati, no? At siya ang may hawak ng CIDG. Kaya alam niya, pinag-aralan niya yan Alam niya, no? Pwede ba nating i-dismiss ang testimony ni Las Cañas? O na ginamit nung doon sa patayan, doon sa Arlene apartment sa Davao. May nahuling mga Chinese drug lord doon na 13 yata. Hindi nila detay doon mismo. Anong ginawa? Dinala lang sa quarry. Pinatay ni Actor Las Cañas, siya mismo pumatay. Kanya naman Kasi siya pumatay Okay. Madami niya. So, anong ibig sabihin nun? Sino papaniwalaan ng taong bayan? For example, ito umamin to. Na siya talaga ang pumatay. Inamin niya. Pero Kong Benny, yung pangalan po ni Congressman Paulo Duterte nga, lumabas nga po dyan. At kasamahan niyo po siya sa Kongreso. Wala ho ba kayong balak ipatawag rin po siya? Meron ho ba siyang mga pinapadala po na mga statement laban po dito? Ang problema nga mga kababayan kay Paulo Duterte, alam niyo sa totoo lang, etong si Paulo Duterte, malaya naman siyang pumunta sa Quadcom. Malaya siyang pumunta, kaso nga lang ang problema, di ba sumulat etong si Paulo Duterte, dito po mga kababayan sa mga taga-Quadcom kay Congressman Barbers. Kaso, ang problema nung sumulat siya kay Congressman Barbers, hindi naman siya umattend mga kababayan at hindi naman siya nagpapakita sa patawag sa kanya ng Quadcom para magpaliwanag dun sa revelasyon nitong si Jimmy Guban. So ngayon, hanggang ngayon mga kababayan, hindi naman na uma-attend or hindi pumupunta or hindi naglalakas ng loob na harapin yung mga aligasyon laban sa kanya nitong si Paulo Duterte. Mga kababayan, hindi siya marunong maglakas ng loob na harapin si Jimmy Guban at sagutin yung mga aligasyon ni Jimmy Guban laban po dito kay Pulong. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa mga akusasyon na itinapon na po sa laban sa kanya? Sinulatan na namin siya sapagkat siya ay kasama namin sa house. No? Sabi ko niya, hindi na siya kinakailangan sulatan pa sapagkat member siya ng house. Tama. Pwede siya mag-attend kahit na ano oras. Pwede siya magtanong sapagkat siya ay member ng house. Pwede niya i-depend ang kanyang sarili. Tulad ng ginagawa ni Senator Valderosa. Nag-a-attend siya. Pero hindi siya uma-attend. Kaya tanong namin, ano ba gusto niya mangyari? Gusto niya ba maging member ng house? O gusto niya maging resource speaker o witness? Kaya hindi siya nag-a-attend So, he hasn't been to Congress, no? Since the start of 19th Congress, hindi po siya nagpupunta dyan sa opisina? Hindi, mabuti pa nga yung kapatid niya si Vice President. Natulog? Inalalayan yung dating Pangulo nung nagpunta. Siya nga, magpakita pa siya. Noong ang dating Pangulo ay nagpunta dyan sa House at naging resource speaker po namin. Nasaan si Pulong? Wala. Ba't siya nagtatago? Ba't di siya lumalabas? Kung talagang wala katotohanan yung sinasabi nung Mark Tagupa, nung Guban na yan. Sabihin niya, tanungin niya yung mga... Tama. Ito siya ng house. Ito be able to ask questions and we're going to allow him being a member of the house. At saka mga kababayan, dyan kayo magtataka Dito kayo magtataka. Sa dami ng aligasyon nitong si Jimmy Guban laban po dito kay Pulong, kay Man Scarpio, bakit nananatiling tahimik hanggang ngayon etong si Pulong at saka itong si Man Scarpio? Kung walang katotohanan kung walang katotohanan ang mga aligasyon ni Jimmy Guban at saka ni Mark Taguba dito po kay Pulong, na kung saan mga kababayan yung matitinding aligasyon, hindi lang basta-basta nasangkot sa ipinagbabawal na bato at mga kontrabando etong si Pulong at saka po itong si Man Scarpio. Bakit hanggang ngayon tahimik sila kung wala talagang katotohanan yan Diyan kayo magtataka mga kababayan pagpatuloy pa natin. Pero wala hindi siya nagpapakita.
So moving forward kasi nga nakalabing tatlong marathon hearings na po ang Quad Committee at ipagpapatuloy pa sa pagpasok po ng bagong taon. Ano pa po ang ano pa po binabalak ng Quad Committee? Paano pa palalawakin po ang inyong investigasyon sa mga hearings ninyo, Kong? Itutuloy po namin ito sapagkat nakakita na naman kami ng inbox sa Pogo na hindi namin natawag. Iipitay namin yan. Chinese yan. Ang pangalan hindi ko pa din sabihin ang pangalan. Chinese po yan. Nako! May import po yan. Sinapit niya ang isang marangal na businessman na Filipino-Chinese. So, in-expose siya ngayon. Kaya papatawag namin yan sa Pogo. Hindi lang yan. Papatawag din namin ang ilang mga bangko kung saan idineposito ang mga pera niyan, pinaikot-ikot yan sa iba't ibang bangko. Aba, kinakailangan na patawag na yung mga bangko para ay pang pag-uusapan yan eh. O yan, maliwanag mga kababayan ha, nang dahil doon sa revelasyon ni Congressman Ako, si Digong ngayon yung nakikita mga kababayan na na Lord of all drug lords mga kababayan. Siya yung pinuno ng mga kaibigan niya mga kababayan na mga naa-allege sa bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. So ngayon, kung titingnan yung mabuti, di ba, sinasabi ng mga DDSet mga kababayan na kung hindi daw dahil dun sa war on drugs ng dating administrasyon mga kababayan, hindi daw mawawala yung droga sa Pilipinas nung panahon ng Duterte administration. Pero ang tanong mga kababayan, na wala ba talaga? Yan kasi ang malaking tanong dyan. Nawala ba talaga mga kababayan or mas lalo lang lumala nung pagkatapos ng kanyang termino? Kasi nga, kung mismo mga kababayan nung panahon ni Digong mga kababayan talagang nagpapaikot na ng bilyon-bilyong halaga na mga kontrabando at ipinagbabawal na bato, ibig sabihin, kahit matapos ang termino ni Digong, mas lalong dadami ang ipinagbabawal na bato. Kasi nga mga kaibigan ni Digong mga kababayan, yung nagpapaikot ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Kaya nga kung titingnan yung mabuti nung pagpasok ng administrasyon ni PBBM, milyon-milyon yung halaga. Hindi nga lang milyon-milyon bilyon-bilyon pa yung halaga na nakukumpiska ng mga ipinagbabawal na gamot dito sa ating bansa. Buhat nung naupo, etong si PBBM. At hindi lang po mga kababayan basta mga maliliit yung nahuhuli, kung hindi mismo mga drug lord pa yung nadadali ng kasalukuyang administrasyon. Kesa nung panahon nitong si Digong mga kababayan na mismong yung drug lord na tinutukoy nagkaroon pa ng posisyon sa kanyang administrasyon.